Mga idol, kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong taong to sigurado kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Naniniwala ako dyan. Narinig niyo po yun? No? Hirap na daw po yung mga adik ngayon. Bakit po hirap na yung mga adik ngayon? Dahil lahat po ng mga illegal na bato or mga kung anong mga kung droga, no? Na pinapasok dito sa ating bansa ay nahuhuli po. Oo. Nahuhuli. Kaya itong mukhang ito, ano sa tingin nyo? Hirap na. Kasi sa panahon po ni Digong sagana po sila. Marami pong mga supply na nakakapasok sa bansa. 'Di ba? Marami. Sagana po sila sa bato. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayong si Pangulong Bongbong Marcos na ang namuno, inarangan niya yung mga illegal na mga bato na yan. Yung iba nagkahuli-huli na. Kaya itong mga ganitong klaseng bangag, nawala na po ng pag-asa na makagamit pa ulit. Kaya gusto niyang maupo na si Sara, mga pre. Alam niyo kung bakit? Para tuloy-tuloy ulit yung ligaya. 'Di ba? Para tuloy-tuloy yung pagkabangag. Kasi ngayon, pahirapan na po talaga sa paghahanap ng bato. Bakit po? Bakit pahirapan? Ito po yung dahilan. Panoorin niyo po ito. Halos 3 bilyong pisong halaga ng shabu ang nabistong nakatago sa mga kahon ng pasta na galing Pakistan. 5 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Yon. Bago natin ituloy-tuloyan mamaya mga pre, no? Alam nyo na, di ba? Kaya itong tao na to mga pre, yan. Gustong maupo na si Sara para yung mga bato na ipapasok sa bansa hindi na maharang. Tama? Nakita nyo yung balita? Kita nyo yung balita? May nahuli na naman na bilyon-bilyong illegal na droga na pinapasok sa ating bansa. Galing pang Pakistan yan. Pero dahil si Pangulong Bongbong Marcos po yung Pangulo, hindi po ito nakalusot. Nahuli po. Pero kung si Digong pa yung presidente ngayon, lusot po yan. Diba? Ganun lang naman yan eh. Mariusip. Anyway mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Meron din po tayong TikTok. Ayan Ballpoint Man 2.0. Yung TikTok natin, report ng mga kalaban. Anyway, wala naman akong paki sa TikTok. Ano ko lang yan? Wala lang. Wala lang sa akin. Pero okay nga sa akin eh, no? Na maban na talaga yung TikTok na yan. Para matapos na, di ba? So, ayan, Facebook page po natin. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page, TikTok. Ayan same lang naman po yung pangalan. Siyempre mga pre, meron din po tayong itong YouTube channel natin na to. Huwag kalimutang mag-like, i-share ang ating video ngayon, at mag-subscribe. Sa mga bago po nating dyan, subscriber, maraming salamat po. Okay, ring po, pag nag-subscribe po kayo, ring the notification bell para updated po kay lahat sa mga uploads natin. So, eto na mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaction. Itong tao na to na hirap na. Ay, Dado! Bakit ikaw yung lumalabas? Hindi naman ikaw yung tinatawag ko eh. Ikaw talagang Dado ka. Parinig kita sa mukha eh. Ito na. Yan. Panoorin po natin ito. Mga idol, Dito muna tayo sa tato. Pinatatoon niya si Marcos Sr., si Digong, at Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ngayon sasabihin mo na budol ka.
Inutos ba ng Pangulo na ipatato mo siya? Ha? Inutos ba ng Pangulo na ipatato mo? Diba? Tapos ngayon magsisisi ka. KO! Nabudol tayo. Bakit sinabi ba ni Pangulo na minensyon ba yung pangalan mo? Ikaw. Oh, ikaw. Ikaw na tao ka. Iboto mo ako, ha? Oh. Ikaw, choices mo yan. Pwede mong iboto, pwede hindi. Hindi ka naman pinilit. Kasi kung pinilit ka, pwede mong sabihing nabudol ka. Diba? Oh. Kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko. Oh, kung magkakaroon ulit ng eleksyon, sigurado hindi na to iboboto ng mga tao. Alam ko sa sarili ko, nahirap na kami ngayon. Oo, lahat ng mga illegal na mga bato hindi na makapasok sa bansa. Kaya kami ay atat na atat ng sumipsip. Pero wala po kaming masipsip. KO! Yun po yun. Sana po si Digong or Sara na naman yung maging presidente ng Pilipinas para tuloy-tuloy ang aming ligaya ng mga adik kami. Mga adik kasi kami at ngayon wala na kaming mahit-hit. Wala nang mahit-hit. Hirap na ang aming katawan. Na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Oh. Ang mga adik po ay nagising na sa katotohanan katulad nito. Diba? Na akala nila pag si Pangulong Bongbong Marcos yung maging presidente, tuloy-tuloy yung ligaya nila sa pagkain ng bato. Pagkain ng pulburon. Pero nagkamali sila. Kasi ang Pangulo po pala ay ayaw ng droga. Kaya sila ngayon, naghihirap na. Wala po silang mapagkunang supply. Baka naman, kung meron kayo, diba, nag-aantay. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Oh, nagkamali po talaga sila sa kanilang desisyon dahil ang akala nila makakalusot yung droga dito sa bansa. Pag si Pangulong Bongbong Marcos yung naging Pangulo. Mali po pala yung desisyon nila. Dapat pala hindi nila binuto. Para yung bato, tuloy-tuloy. KO! Sa lahat ng mga kapwa ko na budol. Sa lahat ng mga kapwa niya bangag, siya ay nananawagan. Sana po magkaisa daw kayo para iboto yung kapwa nila bangag na si Sara. Lahat po ng kapwa niya bangag, nananawagan po ang taong ito ngayon. Na sana po magkaisa lahat ng mga adik sa Pilipinas. Lahat ng mga adik sa Pilipinas, iboto ninyo si Sara. Para pag siya'y nanalo, happy-happy na naman kayo. Tol o na-scam. Itong taong to, sigurado. Itong taong to, sigurado, hindi na yan mananalo sa susunod kasi hindi pala nagpapapasok ng droga sa bansa. Palaging hinaharang yung ating kasiyahan. Tuloy! Kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon. Huwag kang mag-alala, malapit na yung eleksyon. 3 taon pa, presidential election. 3 taon pa kayo magtitiis na walang bato. Oh, walang bato. Tiis-tiis muna. Pwede namang asin. Sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Sigurado talaga dahil high na high ako ngayon. Nai-imagine ko na ang uupong presidente si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte ay pareho yan ng tatay niya. Nagpapapasok ng bato sa bansa. Maniniwala ako dyan. Mahal. Oh, tamo. Tulungan mo po kami, mahal na Digong. Sana po ay dumami pa ang bato sa Pilipinas. Nananawagan po kami ng mga anak ninyo. Gutom na po kami. Kailangan namin ng supply. KO! Mahal na Digong. Sana po dinggin nyo ang aking pananawagan. KO! Sabik na sabik po kami ngayong
sumipsip ng utot ng demonyo. Mahal na Presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte. Mahal na President Sara Duterte at Digong, mahal namin kayo dahil kayo ang supplier ng pulburon. At kayo ang protector ng pulburon. Humihingi na po ang tulong. Humihingi na po ng tulong yung mga adik. Sana naman po, bilisan nyo na. Bitin na po kami ngayon. Tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po sila sa sarili nilang pag-iisip. Kasi, yung iba pong mga adik ngayon, mahal na Digong, ay nasiraan na po ng utak dahil wala na pong nagagamit. Nalulunod na po tayo. Kayo lang yung nalunod. Huwag mo kaming idamay. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon dahil wala na po talaga. Nagtiyaga na lang kami sa sigarilyo nito. Nalulunod na po sa kasakiman. Ang sakin kasi ng gobyernong ito ayaw mo lang papasukin yung aming gusto. O ayan, may hinuli na naman 3 days ago, naharang yung mga illegal na yan, illegal na pulburon. Diba? Naharang na naman po. Tingnan nyo naman po kami ngayon. Hirap na po kami. Kaya sana, kung pagbibigyan ng taong bayan, magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Yes, Duterte talagang hinahanap ng mga adik ngayon. Dahil si Duterte lang naman ang protektor ng mga pinagbabawal na gamot na yan. Diba? Ang hinahanap ng mga adik na tulad mo, si Digong talaga. Duterte pa rin ang gusto namin na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte... Alam mo sa panahon ni Digong, yung ganitong muka, paborito yung taniman. Kasi mukhang halatang halata diba? Bangag na bangag Kaya yung mga tao noon, hindi maguhubad yan sa labas. Ang baka maisahan pa sila. Mapagtripan sila. Gawin silang negosyo. Tataniman ka lang, babariling ka, bang, and then patay. Di may reward yung mga kapulisan noon. Ano lang naman yun. May puso para sa Pilipinas. May puso para sa mga adik. May, hirap na po yung kanyang kalooban. Sana po, supply naman please. May gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Hindi namin gusto yan. Huwag mo kami idadamay dahil hindi kami adik tulad mo. Eto, hahamunin ko po ito. Pa-hair follicle test tayo. Tayong dalawa. Kung sino yung mag-positive sa atin dalawa, gigilitan sa liig, papatayin. Payag ka. Okay sa'yo. Ikaw yung mamamatay, hindi ako. Halatang halata sa pagmumukha mo Diba? Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami nagsusumbong na po kami mga adik sa inyo. Please lang po, gumawa ka ng paraan na masolusyonan yung aming gutom at pagkauhaw sa pinagbabawal na pulburon. Akalain mo, naka-video ka lang, gaganong ka pa. Bangag ka nga talaga. Sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to. Itong taong to. Kasi, sobra na po. Magawan daw ng paraan na paboran niya. Patato pa more! Sobra na pong lubog na lubog ang bayan. Lubog na po tayo sa mga nangyayari
sa ating bansang Pilipinas. Ikaw lang naman lubog. Tingnan mo nga yung ayos ng bahay mo. Oh. Wala sa ayos. Ang dumi ng bahay mo. Diba? Ikaw yung lubog. Oh. Ganyan po yung bahay ng mga bangag. Diba? Wala sa ayos. Akala natin, marami naging akala. Akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Yes, tama ka dyan. Ang tunay na nagmamahal sa mga adik, ang tunay na may puso sa mga adik, mga Duterte talaga. Kasi adik din si Digong. KO! Tama? Tama ako. Diba? Magsusumbong na po kami sa inyo. So, nagsusumbong na po kami bilang mga adik. Mahal na Duterte, Roa Duterte, at Sara Duterte. Wala na, impeach na yung Sara mo sa camera. Anong gagawin mo? Kawawa ka naman, boy. Ganun na yung mukha niya, oh. KO! Mag-adik ka pa. Lubog na yung mukha mo. KO! Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari. Nakakatakot na. Nakakakilabot na. Pero ako naniniwala ako may magagawa ang Duterte. Paniniwala mo lang yun. Wala kaming paki sa paniniwala mo. Naniniwala ko may magagawa ang mga Duterte para mapalusot yung pangangailangan naming mga adik dito sa bansang ito. Sana po maghimala ng bato para meron na naman kaming mailagay sa aming mga katawan. Para maging aktibo na naman yung aming katawan. Yun. Pero alam nyo ba mga pre, bakit ito galit? Dahil po dito. Dahil sa panahon po ni Digong, ang mga droga po sa ating bansa ay nakakalusot. Okay? Nakakalusot ang mga droga sa ating bansa. Halos Pero, noong si PBBM na po yung namuno, ito 3 araw lang yung nakaraan, may naharang na bilyon-bilyong pinagbabawal na bato. No? Nahuli po nila. Ito po, panoorin po natin ito. halos 3 bilyong pisong halaga ng shabu ang nabistong nakatago sa mga kahon ng pasta na galing Pakistan. Good job, Pangulong Bongbong Marcos. 5 ang arestado. Nakatutok si John Consulta. Nitong January 23, eksklusibong nakasama ang GMA Integrated News sa pag-iinspeksyon sa 20-foot container van na ito na galing Pakistan sa joint operation ng NBI, PIDEA, BOC at DOJ. Sa unang tingin, mga kahon ng pasta ang laman. Pero nang isa lang sa x-ray, nabisto na ang kontrabandong hinahanap ng mga otoridad. Nang ikutan ng mga drug sniffing dogs, ilang beses umupo, indikasyon na may droga silang naamoy. O, diba? Klaro. Kaya yung addict na nireaksyonan natin kanina, naggawa na po siya ng video kasi dapat ito para ito sa kanila eh. Para may mabili yung mga addict eh. Kaso hindi po nakalusot. Hindi nakalusot. Paano na yan? KO! Mga kapuso, ito ongoing yung pagkasagawa ng examination. Sa ngayon, ito namang mga equipment ng Bureau of Customs ang ginamit. Mabas na ito ay methamphetamine o shabu. So, ang packaging niya, siya daw ay kunwari dried mangoes. Pero ang laman niya talaga, mga kapuso, ay shabu. Sa 658 na kahon na nakuha sa container van, Dami oh, 658 na kahon. Oh. 8 kahon ang nakuha ng droga na aabot sa mahigit 400 kilo. We are under arrest for violation of Section 4 of RA 9165. Section 4 is importation of illegal drugs. Lumutang ang 5 tao na mga customs broker at consignee na dapat ay tatanggap ng container. Lahat sila inaresto ng NBI.
Dineclare nila as cartons of vermicelli and custard. Ngayon ba't nakapasok dun sa box ay itong mga shabu. Bakit 5? Makita nyo, iba-ibang layering, no? Iba-ibang tao, no? From consignee, yung broker, iba-ibang tao. Layering ang tawag namin dun para hindi agad namin matumbok. We have conducted already the test and it is positive for confirmatory test. It is positive for methamphetamine hydrochloride. Ayon sa NBI Dangerous Drugs Division, malaki ang naitulong ng impormasyong nakuha nila mula sa kanilang Australian foreign counterparts na nauwi sa pagkakasabat sa droga. Ito yung pinakamalaking drug bust so far this year. No? So, naghahalagang 2.7 billion pesos. Very brazen yung attempt nila na magpasok ng mga ganitong halaga, no, na droga. Hawak na ng PIDEA ang 404 kilo ng shabu habang sinampahan na ng illegal importation of prohibited drugs ng RA 9165 ang 5 inaresto. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Narinig yun po yun. Kaya pala, yung mga addict po ngayon ay talagang galit na galit sa administrasyon. Kasi yung pangangailangan po nila, hinaharang ng Pangulo. Paano na yan? Masisiraan talaga kayo ng bait niyan. Wala kayong magamit eh. Tapos sasabihin nyo, naghihirap na yung Pilipinas. Totoo po. Naghihirap na yung mga addict sa Pilipinas ngayon. Dahil alam nyo po, pag ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal na bato, tapos biglang natigil at nawala ng supply, hahanap-hanapin ng katawan mo yan at para kang masisiraan ng bait. Ganun po yan. Diba? Ganun po yan. Lahat naman ng bisyo eh. Parang halimbawa, naninigarilyo ka. Tapos bigla mong itigil. Hahanap-hanapin po yan ang bunganga mo. Nag-iinom ka. Bigla mong itigil dahil kailangan, may sakit ka. Kahit may sakit ka ang nasa utak mo, alak. Gusto ko ng alak. Gusto kong tumungga. Yun eh. Diba? Paano pa yan kung pinagbabawal na ba to? Mas matindi po yun. Diba? So, ganun lang po mga pre. At yun lang yung ating reaction ngayon sa videong ito. Ay nakakita-kits po ulit tayo mamaya sa susunod po nating video. So, yan mga pre, no? Kung hindi pa, meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page. Ayan Ballpoint Man 2.0. And syempre, may TikTok rin po tayo. Ayan Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe at ring the notification bell para updated po kayo sa lahat po ng ating mga uploads. So, yun lang mga pre. Ingat. Kita-kits po sa susunod na video. Yeah.